Hello mga manay and welcome po sa ating kusina at ngayong araw, ang simpleng palitaw na ating nakagisnan ay bibigyan natin ng new version. Dahil marami tayong mga OFWs na nagtatanong, wala daw sa kanilang mabilhan ng fresh na niyog. At meron naman tayong mga madiskarting nanay na nagtatanong paano ba yan, napapanis yung niyog na nilalagay sa palitaw. So ngayong araw, gawin nating mas kakaiba, mas pinasarap, madaling sundan at kaakit-akit na kakanin ang pwede mong masubukan at pwede mong pagkakitaan. Unahin natin, meron tayo ditong half cup ng sesame seeds. So, ito nabibili lang sa palengke, mga manay ha. Napakamura lang neto. So, ang gagawin natin, ito ay ating ibubusa or isasangag lang natin ng ilang minuto sa katamtamang apoy. Then, makalipas lang ang ilang minuto, ganito na yung kanyang magiging itsura. At kapag ganito na, patay na yung ating kalan, yung apoy at ilipat to sa isang lagayan. Then, gagawin natin, isi-set aside muna natin to. Bale, ito mga manay, bili ko lang dito is 15 pesos sa palengke. Ngayon, dito naman tayo sa paggawa ng dough ng ating palitaw. So, meron tayong 3 cups ng glutinous rice flour. Hahaluan natin ng 1 and 1/2 cups ng giniling na bigas. So, ito po ay nabibili lamang sa palengke ha. Tama ang inyong narinig. Pinaghalo natin ang malagkit na bigas at bigas na giniling. So, haluin lang natin yan at lalagyan muna natin to ng 1 cup ng tubig. So, bakit ako naghalo ng giniling na bigas? Kasi marami tayong mga followers, mga nanonood na ang kadalasang problema nila kapag lumalamig na daw ang palitaw, sobra ng tigas, sobrang kunat. So, yung ating giniling na bigas, siya yung magiging extender para kahit malamig na ang palitaw ninyong binibenta, andun pa rin yung katamtamang kunat at hindi siya magiging matigas. Then, nag-add ako ng half cup ng tubig ulit. So, total of 1 and 1/2 cups yung tubig na ating nilagay. So, ganun lang yung ilalagay ninyo or depende naman sa nabibili nyo na glutinous rice. Then, yung ating giniling na bigas. Kasi minsan matakaw sila sa tubig, kaya kapag tingin nyo dry pa, add na lang kayo ng paunti-unti. Huwag nyong bibiglain para naman hindi malabsak yung inyong dough ng palitaw. So, eto okay na to mga manay. Mamassage lang natin to ng todong-todo para maging ganito yung kanyang texture. Para na siyang clay. Ayan. Then, kapag tingin nyo, kaya na siyang bilugin, gaya ng ginagawa ko. So, pwedeng-pwede na to. Ang gagawin natin para naman kaakit-akit sa mga mamimili natin itong ating palitaw, lalagyan natin to ng flavor. So, gagawin ko, hahatiin ko to sa dalawa. Dito sa isang cups, maglalagay ako ng kalahati. Ayan. Ito ay lalagyan natin ng ube flavorade para naman kakaibang lasa ng ating palitaw. Then, itong isa is plain. So, dito maglagay tayo ng ating ube flavorade. Gamit ko ay Bakersfield. Para lasang-lasa mo ang ube kahit walang ube halaya. So, naglagay ako rito ng 1 tablespoon. Then, hahaluin lang natin gamit ang ating kamay. So, i-massage lang natin yan hanggang sa maging complete na, maging pantay yung kanilang kulay. Makakanila. Ito lang naman yung hinahalo ko. So, halu-haluin lang natin. Kagandahan nito mga manay, di ba? Nakaka-attract kapag may kulay yung palitaw. Tapos yung aroma ng ube halaya talagang amoy na amoy mo kahit walang real ube yung ating palitaw. Then kapag ganito na, ayan, okay na to. So, dito magi-start na tayo rito magbilog pa isa-isa. So, bali dito, gagamit po ako ng spoon, 1 teaspoon, or pwede kayong gumamit ng kutsarita na ginagamit nyo dyan sa bahay or tansyahin nyo na lang. Depende po sa laki na gusto ninyo. Kailangan tatansyahin nyo kasi mamaya ito ay ating babalutan pa ng kulay puti. May kita nyo yan mamaya mga manay. So, ganyan lang kasimple para tayong gumagawa ng bilo-bilo na pangmalagkit. Alam mo yon, yung ginataang bilo-bilo, ganyan lang. Bibilugin lang natin. Ito lang ang ating bibilugin ha, tandaan. Huwag yung ibang tao ang ating bibilugin. Charis. So, once na okay na, bali dito ko na rin nilagay sa ating pinaglagyan ng ating puti na dough, ng ating palitaw. Then kapag okay na, tapos na tayo makapagbilog ng ating ube, pero nagtira pa ako mga manay. Set aside ko muna yan. Bibigyan ko muna kayo ng sample. So ang gagawin natin, kuha kayo na ulit ng isang kutsara na pwede natin gamitin or pwede nyo timbangin, lalo na kung pambenta, kailangan pare-parehasan laki para hindi kayo malugi. Then lalagay lang natin sa loob yung ating binilog na ube, tapos bibilugin ulit natin. Ayan.
Maganda to talagang bilugin kapag wala kang plastic gloves kasi parang talagang nakakapamo, pero syempre kapag pambenta kailangan natin gumamit ng plastic gloves gaya ng ginagamit ko. Pero kung wala pa rin, basta maghugas lang ng kamay mga manay. So ganyan lang, bilug-bilugin lang natin hanggang sa matapos natin tong ating mga binilog na ube na balutan natin ng puti. At kung gusto niyo naman ng ibang flavor, pwede kayong gumamit ng buko pandan flavorade ng Bakersfield mga manay para may iba't ibang flavor ang inyong palitaw. At matapos kong bilugin, ito naman yung kulay violet. Kulay puti yung nasa loob niyan. Tapos ito yung may mga violet naman sa loob. Baling gagawin natin, mag-ready na tayo magpakulo ng tubig. Nagpakulo po ako ng 2 litro ng tubig. Then hintayin natin yan kumulo, tapos babalikan po natin. At makalipas nga lang po ang ilang minuto, kumukulo na yung ating tubig. Dahan-dahan natin na ilagay pa isa-isa yung ating mga nabilog na palitaw. So kaya siya tinawag na palitaw, malalaman mo kapag luto yan ay kusang lulutang, lilitaw siya isa-isa. So kapag lumilitaw na, meaning po ay luto na yan. So ang gawin lang natin dyan, hayaan lang po natin, pero halu-haluin muna natin para hindi sila magdikit-dikit. Then lutuin lang natin to ng mga at least 4 to 6 minutes. Ngayon, sasagutin naman natin ang mga OFWs natin na gustong kumain ng palitaw pero wala daw niyog na mabilhan sa kanilang lugar. So, ang sagot dyan, gagamit tayo ng desiccated coconut. So, yes mga manay, ito yung ating pamalit para sa ating fresh na niyog. So, no need na tong lutuin. At ang kagandahan dito, napakamura lang kasi ang bili ko rito, yung gantong isang pakete is nasa 35 pesos lang. So, mas mura siya kaysa dun sa sariwa na niyog. Pero, alam naman natin na mas masarap sa palitaw yung fresh na niyog. Pero parang hindi na kayo mahirapan maghanap. At ang kagandahan dito, hindi kayo mapapanisan ng niyog. Ito yung magandang gamitin natin. Then, balik tayo dun sa ating niluluto. Halu-haluin lang natin yan para po maging pantay ang pagkakaluto. Hindi po yung kalahati lang. Tapos hintayin ulit natin ng mga ilang minuto bago natin yan babalikan. At eto na nga po mga manay, makalipas po ang 6 na minuto, lumutang na po o lumitaw na yung ating palitaw. So dahan-dahan po natin na hanguin pa isa-isa, then i-coat po natin ang ating desiccated coconut. So eto na. Meron na tayong new version ng palitaw. So, ang kagandahan dito, yun nga po, makakaiwas tayo na mabilis mapanis yung ating niyog na nilalagay. Pero again, sabi ko nga sa inyo, mas masarap pa rin po talaga yung sariwa na coconut, yung kinayod na niyog. Tapos, kung gusto niyo na lang po naman talaga na, halimbawa, meron kayong nabibilhan na niyog, gusto niyo po na maiwasan na mapanis, gawin niyo po, steam niyo lang po yon sa isang steamer ng 5 minutes bago nyo po gamitin, palamigin at ipang-coat nyo sa inyong palitaw para po hindi kagad mabilis mapanis. So dito kaya tayo gumagamit ng desiccated coconut para naman to sa ating mga followers na mga OFWs na nanonood na gustong kumain ng palitaw pero wala daw silang mabilhan ng fresh na shredded coconut. So ito po yung pinaka pamalit natin, desiccated coconut at meron ka ng palitaw. Then, para sa ating panghuli, ilagay na natin pa isa-isa yung ating ubi naman. Dahil 4 na piraso na lamang to. So, ito naman yung ating lulutuin at makalipas lang din ng ilang minuto, pwede na natin hanguin. O, diba mga manay, napakadali lang lutuin ng ating new version ng palitaw at makakagawa ka pa ng iba't ibang flavor. Alam ko may mga magtatanong sa inyo, Manay, paano yan? Parang wala ka namang nilagay na sugar. Baka walang lasa yan. Hintayin mo lang, tapusin mo tong video na to para makakuha ka ng dagdag idea. At syempre, napakadali lang nitong sundan, kaya pwede mong pagkakitaan at napakaliit lang din ng kapital na pwede mong pag-umpisahan. So una, meron tayo ritong ating bilao at nilagyan ko lamang po ng dahon ng saging. Ang size ng bilao natin ay size 12 mga manay. Then ang ating palitaw, eto na, okay na, no? So ang gagawin natin dyan, kuha kayo ng isang gunting na malinis, ikakat ninyo sa gitna para makita po yung design na ginawa natin sa loob. Kung titignan mo parang meron ka talagang nilagay na palaman na ube halaya sa gitna pero ang totoo is flavor lang yung ating nilagay. Pero yung aroma at lasa niya napakasarap. Pwede nyo pa yan lagyan ng keso sa loob mga manaya. Pwede rin kayo maglagay ng yema or pwede rin kayo maglagay ng tsokolate. So nasa inyo kung anong gusto nyong ilagay sa loob ng inyong palitaw para naman mas kaakit-akit at talaga namang mabenta para sa ating mga customer.
Ngayon, natapos na tayo maglagay sa ating bilao. So, maglalagay pa tayo ng desiccated coconut sa ibabaw para talagang magandang tignan. Then, yung ating sesame seeds na sinet aside natin kanina, ibubudbud na natin yan. Napakabango neto mga manay. Kaya para sa ating mga OFWs na nanonood dyan, hindi ka na mapapasana all kapag nakita mo to dahil pwedeng-pwede mo na tong subukan. At ang ating panghuli, maglalagay na tayo dito ng ating white sugar. Ayan. O diba, kumpleto na ang ating palitaw? At kita nyo naman hindi siya mahirap sundan. Kaya kahit bata, kahit mga anak ninyo ay pwede nyong isama dito sa inyong pagluluto ng palitaw. At pwedeng-pwede nyo nang pag-umpisan. Lalo na ngayon mga manay, diba? Palapit na ang Christmas party, mga okasyon na talaga namang hinahanap-hanap ang kakanin na talaga namang hahabul-habulin mo dahil sa bango nitong sesame seed mula sa ating palitaw. So para dito sa ating costing, sasabihin ko yan para meron ka ng idea. Pero bago ang lahat, disclaimer lamang po, ang presyo na aking nagamit ay base sa aking mga nagastos at napamili. Kaya naman iba-iba po ng presyo ang ating mga nabibili sa palengke. Kaya mas mainam din na matuto kang mag-costing ng inyong napamili. So, bali dito mga manay, gumastos lang po ako ng 123 pesos. Tama po yung inyong narinig. Kasi nga yung ating sesame seeds na ginamit na 15 pesos, hindi ko naman lahat naubos yon. So, bali nagastos ko lang doon is 10 pesos. Then yung ating desiccated coconut is 15 pesos lang din yung aking nagamit. Yung ating harina na bigas at harinang malagkit ay nasa 45 pesos lamang yon. Then, yung gas natin, hindi naman din gaano katagal tayo nagluto. Then, naglagay lang din tayo ng konting Flavorade. Samahan pa natin na 20 pesos yung bili natin sa ating bilao. So, hindi ganon kalaki yung puhunan. So, 123 pesos at sa ganitong kalaking bilao mga manay, pwede nyo itong ibenta ng 250 to 300 pesos. Sa 250, pwede na kayong tumubo kagad ng 127 pesos. Hindi na masama. Tandaan po natin, habang dumadami ang ating pa-orders, mas lumilit ang ating costing, mas lumalaki naman ang ating tubo. At isang dagdag idea din mga manay para maging espesyal ang inyong simpleng palitaw, budburan o lagyan ninyo ng condensed milk sa ibabaw. Naku, tsak na siguradong babalik-balikan ka ng inyong customer. O siya, kain na po tayo. Muli akong inyong madiscarding nanay. Paalam!